Magandang araw sa inyo lahat. Ito po si Jay Apligaspi, ang inyong tinatawag na profesor. Welcome sa ating tutorial. Hayaan niyo po munang magbigay ako ng isang munting paalaala sa mga seryosong gusto talagang matuto kung paano magkalkula ng circuit breaker sa iba't ibang bahagi o parte ng solar PV system. Ay payo ko po, panuorin niyo ng buo ang video. Kasi ang inyong mga katanungan ay positibo ako na nasagot na natin sa video. Sa mga pangalawang uri naman ng ating manunood na kung saan sila naghahanap na nakakatuwa at comedy ang dating ng tutorial, hayaan niyo pong ako'y maging tapat sa inyo. Ito pong video na ito ay hindi para sa inyo. So ang payo ko po sa inyo, mag-next video na lang kayo. Ang ating tutorial ay tungkol sa circuit breaker calculation for solar PV system. Kung ano yung rating nito, ano? At ito ay ginagamit ng mga professional, kasama ako doon. Ito yung kalkulasyon ko kapag ako ay nag-design ng system. Ito ay gagawin natin series kasi ayaw ng mga iba natin manonood na masyadong mahaba ang ating tutorial. Siyempre, ito ay NEC at saka PEC compliance. Ano? Meron tayong DCMCB dyan. Ang function ng circuit breaker ay para maiwasan ang pagkaroon ng overcurrent. Kapag overcurrent na ang dumadaloy sa circuit, magtitrip po siya. Ganon din naman kapag may nangyaring shorted sa isang parte o anumang parte ng circuit, siya ay magtitrip din. Yun ang kanyang trabaho. So overcurrent sa short circuit protection. DCMCB, meron din naman tayong ACMCB. Ang DC ay gagamitin natin sa DC part ng ating solar PV system. Ang AC naman ay sa AC side. Hindi pwedeng gamitin ang AC circuit breaker sa DC MCB. Meron akong tutorial niyan at may pop-up dyan, no? Dyan sa taas. At meron din naman sa video description. So, ganun din naman, ang DC ay hindi pwedeng gamitin sa AC side. So, mahalaga yan. Panoorin niyo po yung aking tutorial at malalaman niyo kung ano ang itsura o indicator na ito ay AC. Ano naman ang indicator, palatandaan na ito ay DC. Hinahati natin ito sa apat na parte. Ang part 1 ay yung ating itatackle sa ngayon. Mula sa solar panel or PV array, papunta sa SCC, ito naman ay applicable para sa hybrid inverter, grid-tied or on-grid inverters. Pareho lang sistema pagkalkula. Sa part 2 naman ay mula SCC at saka hybrid inverter papuntang battery bank. May kalkulasyon din yan, ano? At ang part 3 natin ay mula inverter AC output. AC na ang ating circuit breaker dito papuntang AC load. At sa part 4 naman, mula grid-tied inverter papuntang DU, distribution utility, o di kaya grid. So, hinati natin sa apat para hindi ganong mahaba ang tutorial. At nasa sa inyo na yon kung anong part ang inyong gustong panoorin o gusto niyo matutunan. So, syempre, gagawin natin itong in full technical details. So, nasa part 1 po tayo. Ito yung mula sa solar PV array papuntang SCC. At sabi ko, applicable din ito sa hybrid inverter, GTI or on-grid inverter. Part 1 po ito. So, meron tayong solar panel dyan. At alamin natin kung ano yung magiging rating ng ating MCB, DC MCB, papunta sa ating SCC. NEC sa PEC compliant in full technical details. Nasa ano tayo, no? PV array. So, palitan nyo na yung term yun na solar panel, gawin nyo ng PV array para mas magiging appropriate yung ating terminology, ano? So, photovoltaic array, kasi pag in-install nyo na yung solar panel sa isang hilera o sa isang grupo, naging array na sila, no? Meron tayong kukunin dapat na model ng SCC at ito ay isa sa pinaka-well-known na SCC. Model SRNE ML4860, 60 amps, no? Ang system voltage nito ay automatic. Kapag ginamit mo ito sa 12 volts na battery, na-recognize niyang kusa ito, ano? At hanggang 48 volts ito. Battery voltage nito ay hanggang 70 volts. Ang input nito sa photovoltaic solar panel, kung tawagin, ay 150 volts. So kapag nagsiseries kayo ng solar panel,
tingnan nyo yung VOC ninyo, no? Yung VOC, kapag nag-series connection kayo, ay nag-a-add po yun. Ang kaya nito ay hanggang 150 volts. Charging current naman ito, maximum is 60 amps. At ang maximum PV input power nito, kapag 48 volt system ang inyong bubuin, ay kaya nitong mag-handle ng 3,200 watts or 3.2 kilowatt peak. Hindi ito ang kabuuang specs niyan. So, encourage ko kayo na i-check nyo ang website ng SRNE para sa kompletong specs nito o data sheet. Dito, importante makuha natin ay yung maximum PV input voltage at saka input power niya, no? Kasi yan ang may kinalaman sa tutorial natin. Gagamit tayo ng 48 volt system sa ating tutorial. Pero in any case, pareho din ito ng principle sa 12, 24, or 48 volt system, no? Basta makuha nyo lang yung formula mamaya-maya. Ngayon, meron na tayong model, specific model ng ating MPPT SCC. Kukuha naman tayo kung anong babagay na solar panel dito, no? So, ang pumasok sa isip ko na babagay dyan, let's say 3 na Tolmax 450 watts. Yan ang kanyang model name. Tapos ang watt peak niya, power niya is 450 watts. VOC niya ay 49.6 volts. Ang kanya namang VMP ay 41 volts. Ang ISC niya, short circuit current, ano, ay 11.53 amps. Ang kanyang IMP is 10.98. Kanya namang dimensions, ayan. Again, hindi ito ang kumpletong data sheet ng Tolmax 450 watts. Pero ang kukunin natin dyan ay yung VOC at saka ISC. Yan yung magiging i-relate natin yan o gawin natin yung kalkulado doon sa ating specs o data sheet ng ating gagamitin na SCC. Parating ganun, ano, kapag nagdi-design kayo, dapat unahin nyo ang specs ng SCC at hahanapan nyo yun ng kamatch na solar panel. So, meron tayong open circuit voltage na 49.6 volts. Ang ISC naman natin ay 11.53 amps. Tandaan po natin yan. I-capture nyo kung maaari lang para meron kayong babalikan. So, sang-ayon sa PEC 2017, para maging official yung ating kalkulasyon, ibabase natin sa PEC saka NEC, ano? Wala akong mahanap na PEC 2020. So, 2017 meron ako. Sundan nyo ako, puntahan nyo ang page 672, article 6.90.2.2. So, sabi niya sa A, calculation of maximum circuit current. The maximum current for the specific circuit shall be calculated in accordance with 6.90.2.2 A1 through A6. Basahin nyo po yan, no? Ang nasa 1, photovoltaic source circuit currents. The maximum current shall be calculated by one of the following methods. Ang nasa ilalim niyan ay the sum of parallel connected PV module rated short circuit currents, ano, multiplied by 125%. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, kung nakaparallel yung solar panel mo or PV module, yung ISC nun mag-a-add, magdadagdag yon. Kaya sinabing the sum, no? Yung total ng ISC na nakaparallel ay mag-a-add yun. Kapag naka-series, as is yung ISC, hindi siya mag-a-add. Tapos yung total nun, i-multiply mo by 125%. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, i-highlight natin to na dapat ay the sum of parallel connected at kapag naka-series, as is yung ISC. At ang basihan natin ay short circuit current. ISC multiplied by 125%. Maliwanag po yan. So, kung ang PV modules ay nakakonect sa series, ito ang ating rule. VOC saka VMP, nag-a-add po yan. ISC saka IMP as is. Naka-series no? At kung nalilito po kayo, meron po akong pop-up dyan, tutorial, at meron din sa video description kung paano ang pagkakalkulan ng solar panel, VOC, VMP, ISC, IMP, at saka watt peak, ano. Kompleto po yan kasama ang magkakaibang specs ng solar panel.
At kung ito'y nakakonect naman sa parallel, ganito naman ang kanyang rule. Ang VOC at VNP ay as is, ISC naman at saka IMP ang magdadagdag. Ang kukunin natin siyempre ayon sa PEC code ay ISC. So ang ano naman, watt, peak, or power, regardless of anumang connection yan, mag-a-add siya parate. So ang 450, dinagdagan mo pa ng isang 450 kung yun may nakaseries o hindi. Ang kanilang total watt, peak, o power ay magiging 900 regardless of connection, parallel man o series. Sa overcurrent protection naman tayo, kanina sa circuit sizing yun, ano? Sa overcurrent ratings, sabi dyan, ito pala ay nasa page 673, article, kasunod lang to, no? Article 6.90.2.3. Sabi dyan, overcurrent devices used in PV system DC circuit shall be listed for use in PV system. Marami kasing circuit breaker na iba-ibang klase, ano? Na may circuit breaker na naka-design or sa ibang application ginagamit. Dito, importante na kapag bumili kayo ng circuit breaker, sabihin nyo sa supplier, sa pinagbilhan nyo, ito ba ay pang solar PV system? Pang photovoltaic system pa ito? Pag sinabi nilang hindi, huwag nyo bilhin yon. Hanap kayo ng pang solar PV system application. Okay? Overcurrent devices, where required, shall be rated in accordance with one of the following. Number 1, not less than 125% of the maximum currents calculated in 6.90.2.2a. Yung kaninang dinaanan natin, no? So, 125% ulit yan. Sa NEC naman, 2020, Article 690.8, mababasa natin sa page 584. Sa A, sabi doon, calculation of maximum circuit current. The maximum current for the specific circuit shall be calculated in accordance with one of the methods in 690.8, A1 or A2. Ano yung A1 na yan or A2? PV system circuits, 1. The maximum current shall be calculated in accordance with 690.8, A1, A through A1E. Itong nakasulat yan. Ito lang, ang kinuha ko yung mga related lang sa circuit breaker calculation. Sa A, photovoltaic source circuit currents. The maximum current shall be as calculated in either of the following. The maximum current shall be the sum of the short circuit current ratings of the PV modules connected in parallel multiplied by 125%. So, kapareho lang din doon sa PEC na 2017, ano? Kasi sabi nga nila, ang PEC ay parang reflection lang ng NEC. Yung mga gumagawa ng PEC, inaano lang nila sa NEC. So, connected in parallel, yung mga naka-highlights na yan, pinaliwag natin kanina, tapos yung 125% na safety factor. Yan ay sa circuit sizing and current ng NEC 2020. Yung kanina naman, dinaanan natin, PEC naman yun, 2017, circuit sizing and current. Sa overcurrent protection naman, ito naman ang sabi sa NEC, 690.9. Magkasunod lang itong dalawa, no? Page 585. Okay, tatalon tayo ng konti dito kasi yung nasa taas na yan ay halos kapareho lang yan. Ito ang kapareho lang yan doon sa PEC. Ano? Ito ang bibigyan nating diin. Overcurrent devices, where required, shall be rated in accordance with one of the following and permitted to be rounded up. Tandaan nyo yan, permitted to be rounded up to the next higher standard size in accordance with 240.4b. Ang nakasulat dyan sa 240.4b ay kapareho lang din dyan sa sinabi niya. Na kapag walang, ang resulta, kapag minultiply mo na yung ISC, walang, at ang total nun ay walang available amp rating sa circuit breaker, pwede mo siyang i-round up to the next available. Ano? Yun ang kanyang ibig sabihin. So, 1, not less than 125%. Paulit-ulit natin itong 125% kasi marami nagtuturo na ngayon na dinadagdagan pa nila ng irradiance factor. Okay, irradiance factor.
Parang ibinibilad nila yung circuit breaker kasi may irradiance. Maliwanag na 125%, ano? At kung nagtataka kayo bakit yung iba ay 156% ang ginagawa, meron akong ginawa, yung pinaka-intro ng video na ito, nandyan, ang pop-up. At meron ding link sa video description. Yung argumento na 125% ba o 156% pa. So next is, nandito na tayo sa calculation mismo. So, yung ating solar panel, yun yung ating pinakita kanina na may specs, no? Tolmax 450 watts. So, let's say gamit tayo na tatlo noon. Siyempre, series natin yon. Dahil 48 volts yung ating system. Kung 12 volts ang inyong system, tandaan nyo na yung 150 volts na yon na rating ng SCC ay para yun sa maximum, ano? So, mas mataas kasi ang voltage ng inyong solar panel. Ang conversion, mas maliles ang efficiency, ano? So, hanapin nyo yung pinaka-appropriate. So, kung 12 volts kayo, pag-aralan nyo, tanongin nyo sa technical support ng SRNE kung ano ang pinaka-VOC, recommended VOC ng solar panel. Dito, isiniris natin dahil nasa maximum tayo ng 48 volt system at 150 volts yung VOC na kaya ng SRNE. Hanapin natin yung value ng ating circuit breaker dyan, yung amp rating dyan, papunta sa ating SRNE SCC. So, ito ang ating specs ng ating Tolmax, ano. Meron tayong ISC na 11.53 amps. Tulad na sabi ko, sa ating rule, pag naka-series ang solar panel, as is yung ISC. So, ang ating pagbabasihan sa ating formula, yung 11.53 amps. Ito ang ating formula. Circuit breaker, yung maliit dyan, AR yan, ano. Ibig sabihin, amp rating. Circuit breaker amp rating is equal to total ISC multiplied by safety factor, yung ating 125%. At kung walang available na amp rating sa resulta ng ating calculation, i-run out natin yan. So, meron tayong 11.53 amps ISC. Multiply natin yan by 1.25 or 125%. Ang resulta niyan is 14.41 amps. So, round up natin yan ng 15 amps. Yan ay meron naman yata available ng 15 amps. Okay? So, para sa mga curious, gawin natin gamitan pa rin natin ng 1.56, yung magamit ng 156%. So, multiply natin ng 1.56. Ang resulta niyan ay 17.98 amps. O round up, anuman, papuntang 20 amps. Kung gagamit kayo ng 1.56%, tingnan nyo ang diferensya. Ang ISC, yan, ay 11.53 amps lang. Tapos gagamitan nyo ng 20 amps. Well, merong mga correction factor dahil sa temperatura. Kung yung placement ng inyong circuit breaker ay, lalo na kung ito yero, tapos nandyan lang, walang ganong distansya, mainit na sa temperatura pa lang, kung almost 40 degrees na, mainit na talaga. So, maaaring yung correction factor ninyo ay magdadagdag pa kayo another 1.25. Pero ang standard talaga is 1.25% lang ang sinasabi ng PEC sa NEC. Wala po yung mga irradiance factor na binanggit doon. So, nasa sa inyo yun. Kung talagang magdagdag kayo ng, gagamit kayo ng correction factor, dahil ang temperatura sa pinaglagyan ng circuit breaker ay masyadong mainit, pwede kayong gumamit ng mas mataas pa sa 1.25%. Pero tulad na sinasabi ko, saan man ako nagtuturo sa mga seminars ko, solar PV seminars at maging webinars, ay ito sinasabi ko, mas delikado ang overrated circuit breaker kaysa underrated circuit breaker. Bakit? Kasi ang overrated circuit breaker, baka mamaya sunog na yung conductors mo, yung linya, hindi pa siya nagtitrip kasi overrated siya eh. While kumpara sa underrated, ano man ang mangyari, simpleng overcurrent man ang dahil sa underrated ang circuit breaker, magtitrip ka agad. Underrated siya eh. So wag mo na repilitin, baka masunog. Human error na yun pag pinilit mo na pinilit. Okay, next. So, paano naman kung
isasagad natin ang rating ng ating SRNE. Kasi tandaan natin, no, kaya niyang sumuporta ng 3,200 watt peak o 3.2 kilowatt peak, no? So, 450 lang yung isa niyan. So, kaya nating lang. Actually, 6. Kasi 450 times 6, no? Pasok pa rin sa 3,200 watts. Hanapin natin ngayon yung value ng ating magiging circuit breaker. By the way, mapapansin nyo, dahil yung ating VOC is 150 lang, hindi tayo pwede mag-series ng 6. Kasi kung 6 isi-series natin, lalampas tayo sa 150 volts na supported or kakayanan ng SRNE. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng combiner box. That means na magpa-parallel tayo ngayon. Okay? Magpa-parallel tayo ngayon. So, makita nyo ang calculation, magbabago siya. So, dahil nagpa-parallel tayo ng dalawang string na dumaan sa combiner box, yung ating MCB nandun, no? Yung DC MCB natin, ito magiging kalkulasyon natin. So, ang ating watt peak or power ng ating total, regardless of connection, mag-a-add yung ating watt peak, yung power na solar panel or PV array. Meron tayong 2.7 kilowatt peak o 2,700 watt peak. Sa ating VOC naman, 148.8 volts. Pasok pa rin sa 150 volts na supported or kakayanan ng SRNE. Sa BMP, yan, 123 volts. Sa ISC naman, dahil nagparallel tayo, gagamit tayo ng combiner box, dalawang string, nag-meet sa combiner box, so, nagiging 23.06 amps ang ating ISC. IMP natin is 21.96 amps. So, ito ang kukunin natin dyan sa ating circuit breaker calculation. Yung ISC na, ito ang formula natin. Okay? Ganun pa rin, no? So, gamitin na natin yung 23.06 amps multiplied by 1.25. Ang resulta natin ay naging 27.45 amps. Round up to 30 amps. Okay? Ayon, sa mga gumagamit ng 1.56, parating natin para makita nyo in comparison kung gaano kalaki ang diferensya. So, ang resulta, kapag gumamit tayo ng 1.56 safety factor, nagiging 35.97 amps. 40 amps ngayon ang gagamitin mong circuit breaker. Again, kung yung temperatura sa loob ng installation space ay mainit na, 38 o 40 degrees, no? Nasa sa inyo yan. Gumamit kayo ng correction factor. Ang standard, again, is 1.25, which ang result dito sa ating kalkulasyon, 30 amps. Kung gagamit kayo ng correction factor, nasa sa inyo na yon. Paano naman, Sir J, kung hybrid or grid-tied inverter ang gagamitin natin? Ito naman. So, nasa kalkulasyon tayo ngayon ng solar panel or PV array to hybrid inverter or GTI. Yung kanina ay solar charge controller. Pero actually, same principle or formula pa rin ang gagamitin natin dito. Gagamit tayo ng hybrid inverter na kilala. So, maraming nakakaalam dito para makarelate kayo. Siyempre, as usual, hindi natin pwedeng baliwalayin ang specs, ang datasheet. Ugaliin niyo po na magbasa, kabisaduhin at intindihin ang datasheet ng bawat ginagamit niyong parts sa inyong solar PV system. Maging solar panel man ito, solar charge controller man ito, battery bank, o di kaya hybrid inverter or grid-tied inverter. Ugaliin niyong basahin niyo po yan. Gawin yung best friend yan. Okay? So, yan ang model name niya. Ang voltage range nito sa baterya ay 40 volts hanggang 60 volts. Ideal sa 48 volt system. At kapag lithium iron phosphate ang gamit mo, pasok dyan. Match na match. Charging current nito ay 120 amps. Ang maximum discharge current, ganun din, 120 amps. At ang maximum photovoltaic input power, yung total ng solar panel, ay 6,500 watt peak o di kaya naman 6.5 kilowatt peak. Ang rated input PV voltage nito, kung saan yung ideal niya, pag nag-series kayo, kailangan umabot ng 370. Yun yung pinaka-ideal niya, kung saan gumagana siya ng maayos, matino. Maximum naman yan ay 500. Okay?
Ang minimum ay 120. Ang 120 volts kapag medyo maulap, hindi gagana o magtatrabaho ang DE hybrid inverter. Maximum AC output current is 25 amps, no? Pero nakalagay dyan 23/23.9. Again, hindi ito ang kompletong specs o datasheet ng DE. So, para makabasa nyo, kompleto nyo ang punta kayo sa DE website. Ang kukunin natin dyan, pasihan natin dyan, ay yung 6,500 watts. No? May importante yan. At saka yung rated voltage. Kasi dyan tayo magdi-design o mag-ahanap ng solar panel na babagay dyan. Magmamatch dyan. Kailangan, importante yon. At kung nalilito pa rin kayo kung paano mag-match ng hybrid inverter, SCC at saka solar panel, meron akong pop-up dyan, tutorial dyan. No? At meron din dito sa video description. So, ito ang nakita kong mas babagay dyan sa inverter na yan. 500 watts na Trina Vertex. Ito naman ang kanyang model name. Ito kanyang power, 500 watts. VOC, 51.7. VMP is 42.8. ISC is 12.28 amps. Maximum current or IMP, 11.69. Kanyang dimensions. Para sa kompletong specs, punta kayo sa Trina website. Ang ating kukunin dyan ay itong VOC at saka yung ISC. Paki-capture nyo yan para mabalikan nyo mamaya. Meron kayong, o di kaya mag-take note kayo, no? Ito ang magiging kalkulasyon natin. Meron tayong ilang solar panel yan? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 solar panel na naka-series. Papunta sa ating circuit breaker. And then papunta sa ating hybrid inverter. Kukunin natin ngayon yung value ng ating o rating ng ating circuit breaker sa pagitan ng solar panel, PV array, papunta sa hybrid inverter. Tandaan natin ang ating specs sa solar panel ay meron tayong ISC na 12.28. Okay? Pasok yan doon sa supported current ng ating hybrid inverter. Ito ang ating formula. 12.28 amps multiplied by 1.25. Resulta is 15.35 amps. Round off natin sa 20 amps. So, meron tayong 20 amps na circuit breaker sa pagitan ng string na yan papunta sa ating hybrid inverter. Again, para sa mga gumagamit ng 1.56, ito naman ang para sa inyo. So, resulta ay magiging 19.15 amps. 20 amps pa rin ang kung i-round up natin o round off. Gaano pagkakaiba dyan? Minsan walang gaano pagkakaiba pag ni-round up mo. Minsan naman ang laki na pagkakaiba pag gumamit kayo ng 1.56. Ngayon, dahil sa ang kakayanan ng DE ay kaya niyang sumuporta ng 6.5 kilowatt peak ng solar panel. Tingnan natin kung paano. So, yung ating yung unang strings ay that is 3.5 kilowatt peak. Yung pangalawang string naman ay 3 kilowatt peak. So, meron kang 20 dyan, meron kang 20 dyan. Baka magtaka kayo, bakit yung nasa itaas ay 7 solar panel naman yan? Bakit 20 amps at saka yung nasa baba, 6 na solar panel lang, 20 amps din? Eh kasi IS yung pinagbasihan natin yan at saka naka-series naman yan. Hindi naman yan hindi naman nakaparallel yung dalawang yan. Kasi ang DE, meron siyang independent MPPT tracker input, no? Na hindi sila magka-parallel. Magkaiba sila. Independent yung input ng DE, dalawa. So, ating total peak power ay 6.5 watt peak or 6,500 watt peak or 6.5 kilowatt peak. So, huwag niyong kalimutan na panoorin ang part 2. Ito naman ay mula MPPT SCC o di kaya hybrid inverter to battery bank. Pag may nakita na kayong pop-up dyan, ayan yun. Kundi naman ay meron sa video description. Kung narating mo ang parte ng video ito na hindi ka nag-skip o talon-talon sa panonood, pinanood mo ng buong video, at bigyan nyo po ng gentle tap ang inyong sarili sa inyong balikat. Ibig sabihin po niyan ay nakapagtyaga kayo
At inaasahan ko po na kahit paano, meron kayo natutunan sa ating munting tutorial. Sa mulit-muli nating pagkikita sa susunod na video, ito po si JF Legaspi, ang tinatawag niyong Professor. God bless.